Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang Maisog rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair, yung pong maisog event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Ay, wala naman nakalagay dito yung date. Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito kung ano po itong Maisog Rally? Yan po yung normal, Mr. Chair, na ginagawa ng TOPS Coalition, yung maisog event na sa iba't ibang lugar, katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan. Yan po yung maisog rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka ibang bansa. Opo. Thank you. Ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga Maisog Rally na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Pag ini-invite ka, Opo. may sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations, kapag isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na maisog rally. Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Doon po, yung friend ko po yung nag-sponsor sa akin ng airfare and hotel. At pwede ko po bang malaman? Masabi po ninyo dito sa committee ito kung saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? July 7 po, ginawa yung event. July 6, 7, and 8 po. July 6, 7, and 8 po ako nag-stay. Pero yung pangalan po ng hotel, nakalimutan ko na po. Okay, thank you. Bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo na naganap no July 7, 2024? Hindi po, Mr. Chair. After po ng event, meron pong dinner Naimbita po ng kayo? lahat ng naging speaker dun sa event. So, naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umattend, yung mga followers. Ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Attorney Harry. Si Attorney? Harry Roque. Si Harry Roque. Siya rin ba nag-imbita na lumawak ko doon? Hindi po, yung pong organizer ng Maisog Hong Kong. Yung nag-organizer ng Hong Kong Maisog Rally. Sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas, na sabihin lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi namin gusto kasi that time kalaban po ako ng gobyerno. Liwanagin po natin yon. Kalaban ka ng gobyerno? Ano Opo. po ang ibig sabihin po ninyo sa ano po? kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair, Kayo po ba ay critic ng gobyerno? Yes po, kritiko yun. po ako. Kasi Opo, malawak po kritiko yung po ako. sinasabi po nyo na kalaban ka ng gobyerno. Sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na
pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Pakisagot lang pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Pwede ba? Narayan ka. Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung kakilala ko lang po, ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? Hindi po yung naka-brown. Naka-t-shirt? Yes po. Ay, ipag doon po kasi ako tumingin. Kasi nasa left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Sec Trixie, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red, si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo dun sa laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So, mga 1 hour na silang nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So, mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So, pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulburon video. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Atty. Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero, base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay pa-release sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat
siguro sa international blogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi tunay yung litrato or yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international blogger. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, ay, oo, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Si Attorney Harry Roque. Now, pwede ko bang tatanungin, Pebbles, at that time na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Hindi po ako BBM vlogger that time. Hindi rin po ako DDS. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo sa mga Duterte. Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po. Kasi nagtatago po siya ngayon eh. Tama. Meron. Yung, sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, meron ka rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may sug rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata,
inirelease officially yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong Maisog Rally. Yes po, Mr. Chair. Aha. Comsec, paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Pulveron video sa rally sa Vancouver. Yan ba'y epekto ng pulburon? Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang Pulveron video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maisog Rally ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyong salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang Pulveron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay.
Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. COMSEC. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22. Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tiningnan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Dun sa Mr. Chair. enhanced version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi Chairman, po, Mr. Chairman, pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? alin po, Mr. Chair? Yung indisi ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Indisi? PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung basihan po ninyo, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone nun. Mhm. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena. Yes po, Mr. Chair. Yun. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Pero hindi lamang si Atty. Roque ang high official na nasa meeting na yun. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair. Yes. Politician po ba? Picture siguro. Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Huling katanungan, Pebbles. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Para itama. Aha. Okay.